Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at pinagsabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating anak ng tao, taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon ay gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kay tagal na panahon na naghihintay ang bayang Israel sa pagdating ng Mesiyas, ng Kristo. At nang makita nga nila itong si Jesus na nakapagpapagaling ng mga may karamdaman, kahit nga patay nabubuhay, nauutusan maging ang hangin at mga alon sa dagat ay sumusunod sa Kanya. Alam nila na ito na ang hinihintay nilang Kristo. At dahil doon ay maraming sumunod sa Kanya, no? Nakita nila kung paanong nakapagpapakain ito ng libu-libong tao mula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. No? May kakaibang kapangyarihan itong si Jesus. At marami nga ang sumunod sa Kanya, umaasang siya na ang susunod na maghahari sa bayang Israel, katulad ni Haring David. Kaya nga, nang marinig nila kay Jesus ang salita, bago nung sila patungo sa Jerusalem, sabi ni Jesus, tandaan ninyo, pagdating natin sa Jerusalem, ako'y dadakpin ng aking mga kaaway, pahihirapan, papatayin, subalit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi makapaniwala ang mga alagad, ha? Mamamatay ka nang di man lamang lumalaban. Kaya nga, hindi ito matanggap ni Pedro, no? Sapagkat iniwan nila ang lahat para lamang sumunod kay Jesus sa pag-aakalang makikibahagi sila sa kapangyarihan ni Jesus pag iti naghahari na sa Jerusalem. Hindi niya mapapahintulutan na basta na lamang masisira ang kalampangarap. Kaya anong ginawa ni Pedro, narinig natin sa Ebanghelyo, hinila niya ang Panginoon sa isang gilid at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang ipahintulot ng Diyos, hindi namin mapapahintulutan mangyari ito sa iyo. At dahil doon, nagalit si Jesus sa kanya at sinabihan, lumayo ka sa akin, Satanas. Ang sinasabi mo, hindi kalooban ng Diyos, kundi kalooban ng tao. Ang totoo, ang sinabi ni Pedro ay reflection lamang yan ng inaasahan na mga sumusunod kay Jesus. Gaya nga nasabi ko, ang inaasahan nila ay isang Kristong palaban. Gaya ni Haring David, handang makipaglaban, handang makipagpatayan para sa kanila. Sapagkat ng mga panahong yon, ang bayang Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roman Empire. Gusto nilang makalaya mula sa Roman Empire.
Gusto nilang ang Kristo ang makikipaglaban para sa kanila. Yun ang kanilang inaasahan. Subalit hindi ganun. No? Hindi ganun. Siya'y naparito upang magpakasakit, paghandog ng buhay. Kaya nga, siya'y isang suffering Messiah, suffering servant. Yung iba naman, kaya sumunod sa kanya, nais siyang gawing bread king. No? Dahil nasaksihan nila kung paano itong si Jesus na ito'y nakapagpapakain ng libo-libo mula lamang sa kakaunting tinapay at isda. Nakita nila itong si Jesus at gusto nilang, tinuring nilang itong Messiah of abundance. No? Messiah of abundance na mag-aangat sa kanilang kahirapan. Subalit, hindi nga ganun ang plano ng ating Panginoon. No? Sabi nga, siya'y naparito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng paghandog ng kanyang sarili sa krus. By dying on the cross. Yun ang paraan na gagawin niya para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. A Christ without a cross cannot save. No? Hindi magagawang iligtas ng isang Kristo na walang krus. Kaya nga po, ang paanyaya ni Jesus sa atin, narinig natin sa Ebanghelyo, sino man ang nais na maging alagad ko, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. No? Very strong yung symbol of cross sa kanyang paanyaya. Subalit marami sa atin, iba na kasi ang panghulugan natin sa cross. Marami sa atin, ang cross ay parang naging palamuti. Nagiging pendant, sa necklace, sa earring, sing-sing. No? Yung iba naman ay parang dekorasyon na lamang sa wall. At yung iba naman, parang ano na lang, parang nagiging superstitious na lamang, na parang nagiging anting-anting to drive away the evil spirit. Subalit ang totoo, ang cross ay simbolo ng pagliligtas sa atin ni Kristo. At ang simbolo ding ito ay isang paanyaya na yakapin din natin ang ating krus. Alam niyo mga kapatid, God has a universal plan. No, may plano siya sa buong sandaigdigan. At gayon din, may plano siya sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo yan. God has a plan for each one of you, for each one of us. God will call us to take part in His great mission for His universal plan. No? May plano si Lord sa bawat isa sa atin. All you need to do is to accept His cross and be part of His building the church, building His kingdom here on earth. No? Ang krus na ito ay hindi yung krus na alam natin na mga problema. No? It is not limited to that. Kasi pag sinabing krus, ang pumapasok sa atin mga problemang mga sakit ng ulo, halimbawa ay yung mga balasubas na asawa o kaya ay mga suwail na mga anak. Yan ang krus para sa atin eh. Pero una-una, hindi naman kagustuhan ng Diyos yung mga krus na yun para sa inyo. No? The Lord would not like you to suffer like that. Ang krus na inaalok sa atin ng Panginoon ay ang pakikibahagi sa misyon ni Kristo. At isang napakadakilang halimbawa ng sumunod dito ay walang iba kundi si Maria, ang babaeng pinili na ng Diyos mula pa nung una. Okay? Alam natin na nung dumating ang Anghel Gabriel sa kanya, buo na ang kanyang plano, siya'y nakatakda ng ikasal kay Jose. No? Subalit, nang dumating ang anghel at narinig niyang ito ang kalooban ng Diyos, nagawa ni Maria na limutin isa-isang tabi ang kanyang plano. No? Paglimot sa sarili. At tinanggap niya ang krus. Ano yung krus na ito? Ang pagiging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. At dahil doon, naging kabahagi siya sa misyon ng Panginoon.
At ito ay ang iligtas ang sangkatauhan sa kamatayang dulot ng kasalanan. No? Paglimot sa sarili, pagpasa ng iyong krus at sumunod sa akin. No? Alam niyo mga kapatid, tayong lahat din ay tinatawag ng Panginoon na maging alagad. Subalit ang unang-una ay paglimot sa sarili. Naalala ko nung ito din ay naramdaman ko rin ito, ang ganitong tawag. I was already 25 years old. Ako noon ay at age 25, ako'y graduate na ng college, nagtatrabaho na, may plano ng mag-asawa at the age of 28. Kaya nga nung dumating sa akin, naramdaman ko na ako'y tinatawag ng Diyos sa buhay pagpapari. It was so difficult for me, no? Initially, I tried to run away from that. I tried to ignore it, to run away from that, pero mapilit, no? Makulit ang ating Panginoon. Hanggang sa biyaya din ng Diyos, nagawa ko ring isa-isang tabi. Kasi napakaraming kailangan talikuran, napakaraming kailangan limutin. Subalit sa biyaya ng Diyos, nagawa ko rin itong isa-isang tabi at nagawa ko rin tanggapin ang krus na inaalok sa akin at yung krus ng pagiging pari sa pakikibahagi sa misyon ng ating Panginoon. At yun nga, narito ako sa inyong harapan after 31 years, going 32 this November. No? So yun, paglimot sa sarili, pagpasana iyong krus at pagsunod sa ating Panginoon. So lahat tayo tinatawagan, hindi lamang ako. Maaaring kayo tinatawagan sa pagiging buhay may asawa, sa pagiging isang tapat at ulirang may bahay o ama ng tahanan, no? Iyan, o kaya ay pagiging single for life, no? Paghahandog ng buhay, paghandog ng pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Tandaan natin mga kapatid, we only have one vocation in life, and it is the vocation to love. In many ways, in our own way, no? Kaya nga mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Maging dito sa ating parokya, tayo inaanyayahang maglingkod, no? To take part. Tayo ngayon ay nasa panahon ng paghahanda sa synod. May synod kasi ang simbahan sa buong daigdig na magaganap sa Nobyembre. At bilang paghahanda, tayo ay nagdaraos ng ating pangsariling mga synod. Ano bang ibig sabihin nito? Synod is a coming together of the people of God to listen and to discern about the movements of the Spirit, the plan of the Holy Spirit. No? Together we journey towards the plan of God for us. At ano ang goal nitong synod na ito? Tatlo. Una, communion. So tandaan natin, this is communion first with the Lord. We need to be one with the Lord and extend this communion to others, to the people of God. No? And second goal is participation. Yun nga yung take the cross of the Lord. That is how we participate. We take the cross of the Lord. Kaya nga, dito na lang sa parokya natin, tayo inaanyayahan na maglingkod. No? Mag-join bilang mga lector, lay mother butler, lay minister, altar server, aseret, choir. There are so many ways to take part in building the church. There are so many ways. Tayong lahat ay tinatawagan ng ating Panginoon na makiisa, makibahagi. Participation. Tungo sa isang mission. And mission is the third goal. We all have a mission here on earth. Hindi ka isinilang dito para lamang magpasarap. Hindi Yang buhay na yan, hindi yan binigay sa iyo para ka lang magpasarap. Hindi ganun. Yang buhay na yan, may mission yan. At yung mission na yan ay dapat the challenge is for us to search for it, to look for it, no? To discover our mission. And that mission is taking part in the mission of the Lord. Okay? Kaya nawa, suriin natin ating sarili muli. Sinasabihan, we are being challenged by the Lord, no? Sino man ang nais sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Magsitayo po ang lahat.
May pahayag natin na ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang